sa atin lahat. Alright, mega love shout out. Last topic tayo, Mabsat. Nandito tayo kay Professor Antonio Contreras, Mabsat. Meron siyang topic kaninang umaga pa to actually. Kaya sabay-sabay natin pakinggan. Hindi ko pa napanood to pero mukhang maganda ito. Kasi yung title nito, Usapan Karuwagan ni Sara Duterte. Karuwagan o kaduwagan? Sige. Magandang umaga po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na ng edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live. Araw po ngayon ng Miyerkules. At pag-usapan natin itong, well, of course, alam naman natin kung ano inabangan ng mga tao, yung deadline ni Donald Trump na bobombahin niya ang Iran out of existence na hindi naman natuloy sapagkat ipinupuspo niya in 2 weeks time na naman. So, medyo nakakaaliw na itong ginagawa nitong mamang ito kasi nagsimula lahat ng kaguluhang ito. Pero hindi po yan na pag-uusapan natin. Na pag-uusapan natin ay isa uling forma din ng karuwagan. Ito ang ginawa na naman ni Sara Duterte. Alam nyo ba na kahapon, napabalita na siya try nag-file na tumakbo na naman. Run, Sara, run. Pero tumakbo siya papunta sa Supreme Court. Takot! At humihingi na naman ng saklolo. At dito siya na mismo nag-file, hindi na mga kaalyado niyang Hindi abogado. na mga alagad niya. Talagang Diyos ko, Lord. akala ba natin itong si Sara Duterte matapang na sabi niya noon hahayaan niyang magkaroon ng bloodbath sa Senado. Pero ginagawa niya lahat para matigil. Like kinakatakutan ng ali, Tama. Kasi sabi ko nga, kung ako walang ginawang kasalanan, Ilabas niyo na. at wala akong tinatago, abay pagkakataon ko Salamat, to Bill Rodrigo. Thank you. Na ihayag kung ano yung totoo. Eva? May narinig siguro ko yung background na music. Pasensya, nasa isang public place ako. Dito sa kung saan ako naroon. Sasabihin ko sana sa inyo kung saan ako naroon. Kaya lang sabi ng mga anak ko, huwag mong sasabihin, baka mamaya meron na lang manapok sa iyo dyan. Lalo't lalo na yung lugar na pupuntahan mo, di mo alam kung maraming DDS dyan. Diba? So anyway, ako po ay bakasyon sa ngayon, pero hindi rin bakasyon sapagkat ako po ay gumagawa ng research. Tinaon ko na, pinagtagpo ko na nandito ko sa lugar, tapos meron na rin akong ginagawa mga interview kahapon, napagod ako dahil sa hapon, marami akong kinausap ng mga tao. Anyway, so eto ngayon tayo, mamayang hapon meron naman akong kakausapin namin, pero bukas kasi holiday hindi ba? So tigil muna tayo sa trabaho, hindi ba? Hindi naman porket pinaghahalo natin, ganyan talaga buhay, multitasking tayo. Anyway, balik tayo kay Sara Duterte, di ba? Sabi niya, bloodbath ng bloodbath. Sabi ko, ako yun hindi kasi yung tao, pag wala kang kinakatakutan, pag wala kang tinatago, harapin mo itong mga kasong ito, seryoso itong mga aligasyon sa iyo. Kasi pag matagal nang inaalok sa ka ng korupsyon, di ba? Paano mo ba nilinisin ang iyong pangalan kung hindi mo haharapin? Ay yung pipigilan mo siya, matuloy pa rin na andun ang usapin. Hindi mawawala ito. Ang 20, sa kanya dahil tatakbo sa 2028, gusto ko malinis ang aking pangalan. Wala na. Kasi pag ito itinigil out of a technicality, then it's going to haunt her again and again and again. Lalo na ngayon na isa sa mga issue na nagpapababa ng kanyang approval ay isa lang muna ang impeachment. Hindi ba? So, anyway, halata may tinatago at sa tingin ko, halata siya na takot siya na kung ano man ang sasabihin ni Remy Madriaga. Hindi ba? Yun yung... Agree. Tingnan natin, ano ba yung mga pinagsasabi kong aling ito? Nabasa natin ito kung ano yung sinabi ni Terry Leon. Malinaw naman na itong petisyon na ito ni Sara Duterte ay hindi lamang isang legal maneuver. Ito ay isang political strategy para ang layunin nito ihinto ang proseso para hindi siya malagot at para makontrol ang naratibo. Ang problema, hindi na natin siya hayaan. Sara Duterte, hindi naman lahat ng Pilipino bobo. Diba? Kung akala mo ay lahat ng tao ay katulad ng mga DDS na kung anong sabihin mo ay maniniwala, ay hindi naman kami lang. Huwag mo naman kaming gawin tanga lahat. Kasi kung susuriin natin ng maayos ang pundasyon nitong mga aligasyon ni Sara Duterte, makikita natin na punong-puno ito ng butas. Unang-una lang, sabi niya, hindi daw dumaan sa plenaryo yung referral.
Kasi di ba nire-refer sa Justice Committee? Hindi daw dumaan sa plenary. Parang, teka muna, deliberate framing ito para magmukhang unconstitutional yung buong proseso. Ay merong video na kung saan nagkaroon ng botohan sa plenaryo na i-refer sa Justice Committee. Diba? Ito isang pagtatangka na i-rewrite. Sanay na ang ali na magkapagpakalat ng fake news sa pinapaniwalaan ng kanyang mga supporter. Di ba? So wala daw plenaryo. Eh ano nangyari doon? Yung guni-guni? Yung merong botohan na nangyari? Na walang botohan kasi nga walang nag-object. So sabi niya, wala daw kasi nagkaroon ng deliberasyon bago ang referral. Alam mo itong Ali, ang tanga, hindi ba? Sasabihin ko na siya. Naging abogada siya, pero hindi niya alam na sa mga ganitong klase ng session, mayroong motion. Tapos pag walang objection, tuloy na yan, approve na yan, wala nang botohan yan, unanimous consent ang tawag dyan. Tingnan nyo, kapag nagkakaroon ng deliberasyon, there's a motion, there's a second, any objections, if there is none, then it is approved. Kung may objection, saka na yun magdidebate, saka na magkakaroon ng deliberasyon. At ito pa ha, wala naman nakalagay sa saligang batas sa kailangan magkaroon muna ng deliberasyon bago ang referral. Kasi i-refer mo pa nga lang sa Justice Committee, ano bang pagtatalunan doon? Nag-i-invento itong talaga halata mo talaga na isa either walang alam sa posisyon, makakahiya na sa iba abogada, or textbook example ng nagmamaang-maangan. So, ito yung problema. Di ba wala daw deliberasyon bago mag-referral? Wala nag-object. Nandun naman ang kanyang kapatid, nandun yung kanyang pamangkin, nandun yung kanyang kaalyado. Ba't walang nag-object na i-refer? Hindi ba? Nandun naman si Suntay, nandun naman si Marcoleta, nandun naman si Nasal. Hindi ba? Andun naman yung iba pang kampi niya. Ba't hindi sila nag-object na i-refer? Kasi kung may nag-object, nagkaroon sana ng deliberasyon. Walang nag-object. Unanimous. So ano pa deliberasyon kailangan mo doon? Di ba? Tanga lang. Ito yung 1-year bar daw. Ginagamit na naman. Para anong nabahilit ng 1-year bar? Napakaingat na nga ng Justice Committee. Napakaingat na ng House. Kasi alam nga nasabihan na sila ng Court Suprema. Hindi ba? Kaya yun ang dahilan kung bakit yung unang complaint hindi ba dinismiss dahil nga nag-violate ng 1-year bar. Di ba hindi pa tapos yung wala pang isang taon, baka mag-violate kaya tinanggal nila. Di ba? So, you could not, to be safe. Okay? Parang hindi mo maintindihan, di ba? Ang paggamit ng 1-year bar ay isa na namang strategic move na para i-frame ang impeachment bilang harassment. Okay? Ang 1-year bar ay applicable lang kung may valid prior complaint, pero kung isa lang ang valid referral, wala. Legit. Eto pa. Pero hindi daw siya pinabigyan na naman ng due process. Anong due process yung sasabihin niya? Hindi pa nga nagsisimula ang hearing sa Justice Committee. Investigation stage pa lang, hindi pa ito trial. Hindi pa triggered ang full due process protections. Ang mga subpoena, mga hearings at ang ebidensya ay evidence gathering lang ito, hindi ito violation. Kasi kung papayagan natin ng ganitong argumento ni Sara Duterte, parang wala na. Diba? This woman is really something. Nanginginig ako sa galit sa kanya sa totoo lang. Alam ko, i-depensa niya sarili niya eh. Pero, parang huwag niya naman gawing tanga ang mga tao. So, bakit niya kailangan pigilan ng proseso? Kung malakas ang depensa niya, hahayaan niyang magtuloy-tuloy ito. At doon niya harapin sa hearings. Pero ngayon, pumunta na naman siya sa Court Suprema. Sinusubukang i-stop ang proceedings ng ganito kaaga. Gusto niya talagang pigilan kasi may natatakot siya. Na may malaman tayo. Mabibisto Gusto niya na. pigilan para hindi na lumabas yung mga salin niya
Hindi lumabas yung BIR records niya, yung SEC documents niya. At hindi marinig ng bayan kung anong sasabihin ni Ramil Madriaga. Tama. Di ba? Ay kapag naman ito pinatulan pa ng Korte Suprema, may problema na rin ng Korte Suprema dito. Mawawalan talaga sila ng legitimacy. This is an attempt to delay or even bury evidence. Halatang-halata mo naman talaga na may tinatago. Kasi sabi ko nga, ang isang matinong tao na kapag walang tinatago, walang kasalanan, i-welcome ang trial. Katulad ng ginawa ni Laila de Lima. Di ba? I-welcome mo na mapakinggan ka. Yun ang due process. Pero sa kanya, naging technicality. Malinaw naman. Ako malakas ang loob ko na sa hindi ito papatulan ng Korte Suprema. Pero dahil pagpatulan naman nila ito, abay, contempt naman talaga. Yung sabihin natin may tinatago, malinaw na. Itong kilos na ito ni Sara Duterte, hindi ito kilos ng may kumpiyansa sa sarili. Ito ay kilos ng isang Duwagan. kampo na may itinatago para huwag nang umabot sa dinig, para hindi naman nantan. So yun yung point dito. Malinaw na si Sara Duterte ay guilty. Guilty talaga. Kaya niya dinidelay na lang. Pero madami Bistado. sa mga tao mulat na bagamat malakas ang loob mo na sabihin na ayon sa survey, ayaw ng tao ng impeachment. Hindi dahil sa naniniwala silang wala kang kasalanan, kundi ayaw lang nila ng magulo. Pero dahil yan ay constitutional duty, ituloy yan. Para lumabas ang katotohanan. Kasi ako naniniwala na pag yan ay kinatigan ka ng Korte Suprema, hindi pa tapos ang problema mo dyan. Meron pa magkakaroon daw ng People's Court. And the people can very well come up with a public trial of their own. Ako sasali ako doon. Ilalabas natin ang katotohanan one way or the other. Hindi mo mapipigilan yan. Sisingaw at sisingaw pa din yan. Alright. Madali namang mag-leak ang mga ebidensya ngayon. Lalo na at nasasampi na ng House. Nag-leak na nga Professor, yung DPWH leak nila eh. Putragis, meron pala siyang 1 billion insertion. Diyos ko Lord, Lordy. Nakakapaw. Kaya, utang na loob. Ituloy na natin to kasi kung totoo wala kang kasalanan, madam. Pag-usapan na natin ito, matagal na to. Overdue Pag na. nililimliman mo to, ayan, pababa na ng pababa ang nagpa-plateau na ang yung approval rating. Diba? Huwag kakampante na ikaw ang nangunguna ngayon with your 33%. Kasi baka biglang mawala na lang yan parang bulan. Anyway, sa Biyernes po wala tayong usapang politikahan sapagkat ako'y nagbabiyahe ng araw na yon. So wala akong oras para makausap kayo. Professor. Balik na lang po tayo sa Lunes next week. So, nagmamiss nyo naman ako. Salamat. At marami pa tayong pag-uusapan lagi. Salamat. So maraming Professor. salamat po doon sa Alright. Maraming salamat Professor Antonio Contreras Mabsat. So yun na nga, di ba Mabsat? Talagang bistado ang galawan. Talagang gagawin lahat. Mapigilan lang ang hearing Mabsat. Kaya itong si Lustay, kumakapit na naman sa Supreme Court. Diyos ko Lord. Wala na talaga. Mintik na Yomichin. Wala na talaga. No? Wala na talaga silang kapag-asa. But anyway, Mabsat, abangan natin ang susunod na kabanata. Dahil no TRO, tuloy ang hearing. At si Madriaga, ala ko pa, pinayagan na po ng RTC Manila, Mabsat, no? Na dadalo dyan sa House hearing. Kaya tuloy-tuloy, magkakabistuhan na at iiyak sigurado magarapata. At ito pinakaayaw nila. Kahit makita na natin, kung sakali ilalabas na ni Boying yung mga SALN, isama mo na pa, pasusunod yung mga bank accounts na yan, kaya naman nilang ilabas, no? Nasa kapangyarihan nila yan. Diyos ko Lord. Ako po, ewan ko na lang. Ito mga panatiko to, talagang pagtatawanan natin sila pag nakita natin yung katotohanan sa ilalim ng mga anomalyan at kanino galing yung mga pumapasok, no, na mga pondo kanino. Bali-balita sabi ni Matriaga galing din sa di ba? Sa Pogo, sa mga drug lords, kaya takot sila.
So again, Mabsat, ako nag-enjoy, ang dami nating nakon ngayon, no? Kaya kabado na sila, wala na, nasa talagang total panic mode na. Kaya nga si Sarah na mismo ang pumunta sa Supreme Court para pigilan. Alright, again, maraming salamat. Eksakto, 2 hours tayo ngayon. Maraming salamat, Mabsat. Ang inyong lingkod, Maestro Paul TV. Maraming salamat sa makasama. Naomi Chin, Sir Leonardo Ansag. Patapos na tayo. Ngayon lang kita nakita, Sir Leonardo. Shout out. Happy weekend. Ay, happy weekend ba? Happy... Ano ba bukas? Anong holiday bukas? Heroes Day ba? Or araw ng kagitingan ba bukas? Ayun. So again, shoutout sa mga Makwan, Naomi Chin, Sir Leonardo Ansag, sila Benji Uy, Sarah Force Family, Valencia, Allen Valencia, si Mil na umalis na kanina pa, si Mintik syempre. At saka sa lahat, Roger Romero, umalis na rin, Mark Bon Jovi Pangan, Michael Pangan, at saka sa lahat po ng mga silent viewers. Maraming salamat, Mabsat. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat, Mabsat. Kita-kits tayo. LC Bix Vlog, salamat din. At saka sa lahat po ng mga silent viewers. More blessings. Kita-kits tayo. Good night. 2 hours na po tayo nakapag-livestream. Hanggang sa muli, Maestro Paul is signing off. Bye-bye.